Good morning guys. Welcome sa RJ's Farm. So ang gagawin natin ngayong araw na to ay tatanggalin na natin itong mga sunflower. Kasi patuyo na sila, and then yung mga pinunla natin doon, kailangan natin i-transfer para pagdating na mahal na araw nagbubloom na uli sila. So ang gagawin natin to, hihilahin lang naman natin, tatanggalin niya lupa. Then yung pinya natin, ayan, nabuhay na yung mga pinya natin. Ayan, lumalabas na yung mga dahon nila sa gitna. So buhay sila, antay lang tayo. Then ito ang ano ng sunflower. Pagkatapos nila mag-bloom, pangit na silang tingnan. Pero pag naka-bloom sila, maganda. So kahapon tinry na namin ni Tatang na hilahin. Yan, hinilan lang namin. Pagkatapos hilahin, gagawin uli yung tudling para i-transfer yung mga seedling nila. Yan. So ito yung ano, yung klase ng variety na to, hindi siya pwedeng gawing patuka or itanim ulit. Kasi yung buto niya hindi siya nagge-germinate kahit patuyuin natin. Baka siguro pwedeng patuka to or what. Kaso kailangan matuyo kasi pag ginano mo, ayan, hindi siya tutubo. Kasi wala siyang laman. Ayan. Wala siyang laman. Dahil hybrid sila. Kagaya ng mga mais na Japanese corn doon, na pag tinanim mo yung mismong buto ng mais na pinanggalingan nila, hindi tumutubo. Yung mga nanggagaling sa factory, yun ang mga tumutubo. Pwedeng i-germinate. Ito hindi nagge-germinate eh. Patuka pa siguro sa mga ibon, mga manok, siguro pwede to. Tatry natin ipapatuka dun sa TL natin yung isa rito. Kukuha tayong isa nito. Try natin ipatuka kung kakainin. Then, samahan nyo ako. Tanggalin natin muna sila. So, ang gagawin natin yan, ito. Ihilahin lang. Misa kasi mahirap hilahin. Ayan. Ayan. So, pagkahila, i-ano lang. Kailangan ipagpag. Sayang yung ano. Sayang yung lupa niya. Napagpag muna. Ayan. Tapos, itatapon na. Ayan. Minsan mahirap siyang ganyan. So kailangan natin mag gloves kasi medyo matalim yung mga ano doon. Hindi na matalim, may mga tumutusok siya saan. So baka katagalan, baka masugad yung kamay natin. Yan. Tatanggalin lang yung lupa. So tatanggalin natin lahat to. Tara.
Hello guys, so day 2 na ng pagtatanim natin ng sunflower. So katatapos lang natin silang linisan. Yung mga lumang sunflower, binunot na natin sila at dinagay natin doon natin tinapon. Patutuyin tapos susunugin. And then binungkal na rin namin ni Tatang yung lupa, tsaka nilagyan ng konting pataba, tsaka diniligan kasi medyo matigas na yung lupa tsaka tuyo. So kailangan medyo basa yung lupa, tsaka natin ilalagay yung mga punla ng sunflower. Ayun si Tatang. Tsaka ito ring ano niya. Ito yung mga tinanim niyang kalabasa. Ayan. May mga nagtanim din siya ng kalabasa. Ayan. Tsaka yung nando sa unahan, yung mga pipino. So yung mga pipino kailangan ng lagyan ng balag. Kasi nagbubulaklak na sila at yung iba nagbubunga na. Ito sila. Yung mga pipino. So may balbas na sila, kailangan ng tali. Ayan, oh, may mga ano na sila. May mga bulaklak. Ayan, ito may bunga na. Ayan, oh. So lalagyan na natin sila ng balag. Medyo nabibisi para tumayo siyang ganun. Wah, may bunga na. Para ano, hindi masisira itong bunga niya pag nakaside sa lupa. So lalagyan natin ng ganyan siya. Baka bukas natin gawin to. Bibili muna tayo ng pantulos dun sa may Santa Ana. Tutulungan tayo ni Laring gumawa ng balag. So ayan, palipas muna tayo ng siguro mga 1 oras yan. Bago natin tamnan pag sumipsip na yung tubig. And then kahit ang pinya, didiligan mo pa. Yung mga pinya lalagyan ng abono. Kasi nakabawi na yung mga pinya, ayan, kulay green na sila ulit. Tumubo na yung gitna nila. Ayan. So tanim, puro dilig muna tayo ngayon. And then dun sa ubas, nagtitining tayo kasi sobrang dami. And then nabisi tayo, nagpupunggos yung iba. So babawasan natin sila para maiwasan yung fungus. Tsaka ito pala yung ano, yung mga sunflower na tinanim natin, sinosorting natin para pag tinanim natin doon, pantay-pantay yung laki. Kasi pag hindi natin sinorting, may mga bansot, may mga nauuna, ganyan. So, pipili natin para pag tubo nila pag tinubo natin sila, malos magkakapareho sila ng laki. Tapos yung mga maliliit, lagay natin sa bandang dulo. Ayan, ayan. Ayan, magkakapareho sila. Ayan. Ito. Dahan-dahan lang, baka. Hindi, para magpantay-pantay pag ginano natin. Ayan. Para magkakapantay. Tandati. Ayan guys, tatanim na ni Tatang. Kailangan didin, ganyan mo. Okay. Sampolya pa mo, siyempre. Ika pa mo. Ano? Dami ganyan. Ako na wata lang. So yun guys, malapit na tayong matapos sa isang section. Yan, may bisita tayo. Mananaman kami ngayon. Ayan sita. Ayan, may naghahanap daw na sunflower. Yung sunflower 1 week lang yan So ito. Tapos ito natin dito. Patayin dalawa. Awa, are ne bayo na naman kanyan. O kaila rin. Ito kuya. Bigay kay YouTube. Mag-subscribe ko kita YouTube ko na. RJ Farm. Picture na kayo. Pata picture na ko muna. Dapat kumuha ka pa ng isang baso yan. Ano nga? Puno na yung...
Mga labo na lang. So ayan guys, may mga nagpunta, mga pickers, mga taga Santa Ana, Pampanga. So ito yung mga pang mahal na araw. Ayan. Pupruts na siya. So taas natin na magdilig ng mga pinya at yung sunflower. Then update lang tayo sa mga almost magto 2 months na siguro to. 2 months na mga mulberry na tinanim natin dati. Ayan, malalaki na sila. Almost 4 feet na yung iba. Ang ano lang ngayon, dahil malakas ang hangin, ano sila doon sa kabila. Pero okay lang yan. Pag pinutol natin, tatayo pa rin naman yan. So, siguro dapat iputulin muna natin sila para magsanga. Tsaka para hindi tangay ng hangin. Pwede natin putulin to dito. Hanggang dito. Baba natin sila ng mga 4 feet. Low maintenance pa rin sila kasi dilig-dilig lang muna to. And then yung lupa natin na hindi pa tinamnan ng balak natin tamnan ng mulberries sa susunod na mga buwan, pinataniman muna uli natin ng kamatis. Yan. So mga kamatis yan hanggang dun. And then yung gilid na pilapil tinaniman ng sili. Kasi yung sili ayaw niya nakalubog, kaya tinatanim natin sa taas ng pilapil para pag nagpatubig sila rito hindi nalulunod yung sili. Yan. Pero ito mga to matured na to. Ito yung mga ano natin na to, kung tutuusin lang pwede na siyang pabungahin. Tsaka meron ka makikita rito minsan may bunga na kasi nagyayelo na yung ano niya, oh. Nag-sis red na siya, kaya pwede na siyang magbunga. Pero hindi muna natin siya ibubungahin kasi para hindi para pag matured na siya, para mas marami siyang bunga. Ganito, may mga naninira, hindi natin sinama masyadong ini-spray muna. Okay lang to. Ang importante wag silang lumipat doon sa kabila yung mga naninira. And then isa ring natin dito yung kambing. Minsan may nakakalusot na kambing dito, kinakain. Pati yung ubas kinakain. Pero buti na lang kahit kinakain ng kambing, hindi siya namamatay. Alam naman natin kasi yung laway ng kambing pag kinain, mainit. So hindi natutubo, mamamatay. Buti yung ubas natin, buhay pa rin. Eto sila, oh, ayan, nagbubunga na. Ayan, nagbubunga na siya, oh. So ayan. So announcement, continue na rin yung continuous yung pag-pick and pay natin dito. Kasi medyo dire-diretso na yung pagbubunga nila, so hindi na natin kailangang mag-close tsaka open ulit para magpahinog. Ayan mga nagpipik.